Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin OMG matinding karma to. Yan mga kababayan, nagulantang lahat sa matinding utos ng korte. Yan mga karibin natin at ito nga nasa thumbnail rin po natin. Hala, bagsak na. Nako yan mga kababayan. Patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Samayaan bayan ko sa tao. So yan mga kaubayan, bago po natin muling i-play ang video ito, nako ito mga karibin natin, ito po yung sinasabi kong hala, bagsak na po talaga ang Pilipinas, ang ekonomiya ng Pilipinas mga kaubayan sapagkat ito po, mula po ito sa Philippine Star mga kaubayan, March 3, nako, ito po ang sabi dito mga kaubayan, no, foreign more hot money exits Philippine in January. Yan mga kababayan. Foreign capital continued to exit, no? Palabas di umano. Ha? The Philippines in January, marking the second consecutive month of net outflows amid present global economic uncertainties. Nako. According to the data from the Bangko Sentral ng Pilipinas. So yan mga kababayan, foreign capital, no? Lumalabas na po ng Pilipinas. Ang tanong, bakit kaya, no? Sabi po dito sa mga comment, no? Sabi po nila baka daw sa ating gobyerno. Hindi nagtitiwala sa ating gobyerno ang mga banyagang kapitalista, no? Pero bakit ganoon, no? Hindi nagtitiwala ang mga foreign investors, pero si President BBM travel noon, no? Just to convince, no, these foreigners, foreign investors to invest in the Philippines. Pero ito namang mga nananatiling investors sa Pilipinas, no? Patuloy po silang lumalabas. Patuloy po nilang kinukuha ang kanilang pera. Ang tanong nga natin dito mga kababayan, bakit? So, yun nga po ang sagot ng ating mga kababayan din na baka dahil po sa ating gobyerno. Unang-una, pag investment kasi kailangan trust, no? Tiwala rin. Bukod sa kapital mo, kailangan mag-invest ka rin ng tiwala wherever you want to invest. So sa palagay niyo po ba hindi na nagtitiwala ang mga foreigner, no, sa ating gobyerno or sa Pilipinas itself mga kaubayan? Kaya yan, exit na sila sa Pilipinas in terms of investment. Nako. Ano kaya ang magiging effect, no? Implication nito sa ating ekonomiya? Isa lang, di ba? Wala. Ang ibig sabihin lang po mga kababayan nito, hindi po palago ng palago ang ekonomiya ng Pilipinas bagkos ay pabagsak ng pabagsak po. It is very far, no? Sa sinasabi nilang progresibo na ang Pilipinas. Kung progresibo ang Pilipinas, edi sana hindi ito mag-aalisan ng mga nito. Hindi na ito mag-aalisan ng mga kapitalistang ito, di ba? Oh. Kaya niluloko talaga tayo eh. Bukod dyan po mga kabayan, nabanggit rin po natin yung tiwala, no? O ito mga karibin natin, President Bongbong Marcos Jr. and Romualdez pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino, ng maraming Pinoy. Nako, ayon po yan sa Okta Research mga kabayan. Teka lang, kung nagtitiwala sa inyo ang mga Pilipino, ibig sabihin na mga kababayan, mas nagtitiwala sa inyo ang mga foreign investor. Diba?
Paano yun? Paano nangyayaring may tiwala tayo sa kanila? Sinasabi nila no? Tapos yung mga foreign investors, alis ng alis sa ating bansa. No, iniiwan na ang Pilipinas at pumupunta sa ibang bansa dito sa Asia to invest. What is the difference between Philippines and other country? No? Ano ba? Paras lang naman tayo mga tao. Paras lang din naman tayo nagdinegosyo. Ang problema siguro ang gobyerno. That's what I'm thinking, mga kabayan. Ewan ko lang sa inyo, yan ay opinion ko lang. Maybe ang gobyerno po natin ang problema, hindi po talagang Pilipinas itself. No? Kasi sa Pilipinas, okay naman ang mga Pilipino, di ba? Madaling ang utuin ng mga Pilipino Kaya nasa gobyerno siguro, mga kabayan, ang problema kung bakit umaalis itong mga foreign investors. But then again, sinasabi po dito sa Okta Research, PBBM and Speaker Martin Romualdez, pinagkakatiwalaan ng maraming Pinoy. Kayo po ba ay naniniwala dyan? Well, anyway, kung kayo po ay naniniwala, congratulations po sa inyo. Kasi hanggang ngayon, kayo po ay natutulog. At bingi po kayo. Nagbubulag-bulagan at nagbibingian po kayo. Kung kayo po ay masaya or kayo ay naniniwala dito sa pinagkakatiwalaan ng maraming Pinoy. Nako po. Eto pa mga kaubayan, i-share ko rin po sa inyo itong data na ito, no? Coming from the Dare to Us. Yan mga kaubayan. Ang program appropriation. Dito kasi sila magaling. Kaya i-share ko sa inyo. Connected pa rin di ba? Sabi dito pinagkakatiwalaan po sila ng maraming Pinoy. So, for what? Anong reason? Sa akin mga kabayan, dito po sila magaling, no? Sa mga pondo-pondo. Kasi sinasabi nila, walang perang Pilipinas. Nako, kaya utang tayo ng utang, di ba? Pero, ito ang malaking tanong di ba? Maybe naisip nyo na rin to. Utang ng utang tayo sa ibang bansa, no? Or sa kung saan man umuutang, World Bank, no? Trilyones pang inuutang. Pero, dapat sana kung ayaw nyong lumobo yung utang ng Pilipinas, no? Mag-stay lang kayo ng mga budget na yan. Parang control lang. Huwag yung taasan, huwag masyadong mataas. Just to, for us to survive sa nangyayaring inflation na ito. Di ba? For us to survive. Ang kaso mga kabayan, ito ang matindi. Pataas ng pataas po yung utang natin. Yung mga budget din nila, pataas ng pataas ng pataas mga kababayan. Di ba dapat control lang ang pagbabudget ng Pilipinas ngayon sapagkat sinasabi nyo nga, inflation, no, sa buong mundo. Dapat control lang tayo sa hindi yung kung kailan tuloy lumalaki ang utang, galante tayo ng galante. Di ba? Ito po ang ebidensya dyan mga kababayan. Sapagkat dito po sa unprogrammed appropriation, no? Noong 2024, mga kababayan, sa 2025 na to 2024. Ito po yung NEP, yung National Expenditure Program, no? Yung propose nila, mga kababayan, sa sa unprogrammed, 281.9 billion. Pero ang inapprove po sa GAA, 731.4 billion. So, 400 halos sobra sa 100% po ang in-increase nila 449.5 billion po ang in-increase ng kanilang unprogrammed funds or budget, no? So, napakalaki po nito. Akala ko ba naghihirap tayo? Dapat control lang sana ang pag-increase, hindi masyado ganitong kalaki naman na napakalaki, di ba? Sabi po dito sa quotes, mga kababayan, the excess fund of PhilHealth, PDIC, GSIS, SSS were used to fund the unprogrammed appropriation. Naku, kaya pala, no?
Kaya pala yung mga pondo ng mga PhilHealth, PDIC, GSIS at SSS kinuha just to fund this unprogrammed appropriations through special provision letter D, which has inserted during the BICAM 2024. Originally, the House of Representatives suggested to get the 203.5 billion from PhilHealth. But DOF decided to only to the 89.966 fund, excess fund of the government subsidy. Kita nyo na mga kabayan, no? Akala ko kasi talaga naghihirap ang Pilipinas, pero eto pala, no? Galanting-galante sa pagdadagdag ng mga pondo ng bawat departamento. Yung mga hindi tuloy importanteng departamento, mga kabayan, yun pa tuloy ang may pinakamalaking di ba? Dagdag halos 100 something plus percent yung dinagdag dito po sa unprogrammed funds na ito. Kasi biruin mo 281 tapos yung nadagdag 449 billion, di ba? Lampas sa 1%, 100%, I mean. So grabe. Kasi siguro, ito ang naiisip ko at opinion ko lang po ito mga kabayan, it is for you to take it or leave it, no? Ang naiisip ko dito mga kabayan, linagay po nila sa unprogrammed funds para mas madali nilang ma-disburse, no? Ma-disburse yung kwarta dito. Ha? Konting lang, yan, perma-perma agad, di ba? So well, anyway, wala tayong magagawa. Sila po ang nasa posisyon at tayo po ay nag-share lang kung ano po ang mga importanteng balita, di ba? Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? At eto na nga, bigyan po natin ng reaksyon at opinion ang video ito. Eto na po. Bigyan ko lang kayo ng breaking news. Post ito ng Philippine Star. Tungkol ito sa mga Marcoses. Yung mga kaso pa nila noon, 27 years ago, mga graft cases na naisampa sa kanila. Ito, may desisyon na ang Sandigan Bayan. Okay, ito ang, basahin ko ang post. The Sandigan Bayan 5th Division found former First Lady Imelda R. Marcos guilty of 7 counts of graft and sentenced her 6 to 11 years in prison of a graft case that ran for 27 years. So, yun po ang pangyari. Yan mga kaubayan, Nako, guilty po. Mukhang nagkakatotoo na po yung sinasabi noon ni former Senator Manny Pacquiao, no, na ipapakulong si former First Lady Imelda Marcos. Pero I think malabo po ito ngayon sapagkat presidente po ang kanyang anak, di ba? Correct me if I'm wrong. Meron ibang kaso na found guilty rin ang dating First Lady, and I believe itong unang kaso na ito is on appeal na. Hindi ko na alam kung nasa Court of Appeals pa o nasa Supreme Court na. So ito panibagong kaso na dinesisyonan ng Sandigan Bayan. So justice system natin ito is pwede pang i-appeal, kaya hindi muna siya maprepreso. Katulad din ni Franz Castro na convicted na siya sa RTC ng child trafficking ba, child abuse. So hindi pa siya nakulong dahil on appeal. So I am very sure ito i-appeal ng Marcos family akyat sa Court of Appeals hanggang makarating pa sa Supreme Court. Eto no mga karibin natin, bigla ko lang naisip, di ba kaya nakakahiya ito? Eto, personal na opinion mga kabayan. And sabi ko nga lagi, mga karibin natin, take it or leave it, no? Nakakahiya po. Bakit?
mayroon po tayong presidente, no, na may history ng korupsyon ng family niya. Tapos ngayon, after 27 years, sabi nga po dito, no, after 27 years, found guilty. Ibig sabihin, it is, no, in their blood, mga kabayan, this so-called corruption. Ha? Kaya, kaya talaga mga kabayan, yung mga foreign investors, no, yung mga foreign kapitalista, no, mga kapitalista, hindi talaga magtitiwala sa gobyerno natin ngayon. That's why kinukuha nila yung pera nila and exit na sila sa Pilipinas. Kaya pabagsak talaga tayo, no? Hindi lang halata pero parang ganun talaga ang nangyayari, no? Kinukuha nila yung pera nila, doon sila nag-i-invest sa ibang country ng Asia. Na dapat sa atin na sana yun, sa atin na, nandito na sa atin eh. Nag-invest na dito, naging kapitalista na po sila dito. Pero dahil nga, ito ang nakikita ko nga, because of the government, of our president, which has history, no, ng corruption ng kanilang pamilya, and now after 27 years, found guilty. Oh, yung first lady, mga kaubayan. So, ay nako. God save the Philippines po, mga kaubayan, no? Ganyan po tayo. Ano pa? Yung ano pang mga kaso na maaalala ko? Yung tax evasion case. Di ba, election issue ito nung Correct. May 2022 na election, yung desisyon na ng Supreme Court na ang mga Marcoses magbabayad ng how much? Nakalimutan ko na. So yan mga kaubayan, isa pa po yan na tax, no? Kasi President Bongbong Marcos Jr. encouraged, no? Di ba mayroong lumabas na balita nun? Hinihikayat ni President Bongbong Marcos Jr. na magbayad ng tax ang mga Pilipino. Tapos, yung pamilya nila, mga kaubayan, mayroon pong tinatawag na kasong tax evasion, no? Ito po yung hindi pagbabayad ng tax. Napakalaking irony. You, President Bongbong Marcos Jr. encourage, no, the ordinary Filipino to pay their taxes, and yet you are the one, or your family is the one who violate that law, no, mga kababayan. Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video, mga kababayan. Maraming salamat po. Sa walaan